Si Jesus ba ay si Yahweh? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Belated happy birthday po kay Mark Dominic Paradero and happy anniversary po kay Sir Donato and Sister Maylen. Now, yung ating topic po ay Jesus, the Mighty God. Sabi po rito sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God." So dito po sa mga devotions natin, iniisa-isa natin yung mga titles ni Jesus. Sabi dito, Wonderful Counselor, Mighty God. Bukas, Everlasting Father, and then sa susunod yung Prince of Peace. So sa Tagalog po, si Jesus Christ, sabi dito, ipapanganak siya sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos. So si Jesus, Diyos, siya ay Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak bilang tao, pero hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay makapangyarihang Diyos. Now, hindi po lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay naniniwala na siya ay Diyos. So marami pong tao ang naniniwala kay Jesus na isang ordinaryong tagapagturo lang. Maraming naniniwala na si Jesus ay prophet lang. Maraming naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Marami ding naniniwala na si Jesus ay isang mabuting tao lang, no? Pero hindi siya divine, hindi siya Diyos. Now, dito po, sa ating devotion na ito, medyo lalaliman lang natin yung ating talakayan kasi seminary edition po tayo. Next year, magsisimula tayo ng another series. Yun po, puro magagaan lang yung ating mga talakayan doon. Light and easy to digest, no? At practical. May isa sa buhay natin agad. Pero ngayon po ay seminary edition for the whole year. Kaya minsan talaga lumalalim tayo sa ating mga devotions. Pero, yun naman din talagang gusto natin lumalim. Ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Jesus is mighty God. Gaano ka nakakasiguro na ang iyong pananampalataya ay totoo, tunay, at matibay? So marami po sa atin naniniwala na si Jesus ay Diyos pero hindi naman kayang ipaliwanag. Or hindi naman nauunawaan kung paano naging Diyos si Kristo ayon sa Biblia. Marami sa atin naniniwala na si Jesus ay Diyos kasi yun lang ang itinuro sa atin, no? Pero hindi natin talaga na-discover mula sa Biblia na si Jesus ay Diyos. So isa po sa mga goals natin ngayong umaga ay maunawaan talaga na si Jesus ay Diyos ayon sa Biblia at hindi lang dahil itinuro sa atin ng mga bata pa tayo, no? At nakasanayan na lang natin. Pero hindi talaga natin nabasa sa Bible. Now, sabi po rito, si Jesus, ipapanganak siya at siya itatawaging Wonderful Counselor, Mighty God. So, yung tanong po natin ngayong araw, si Jesus ba si Yahweh? So, tatalakayin po natin yan, no? Very, po ito? Short pero meaty na devotion. So, Jesus is mighty God. Malinaw po rito yan. Now, marami po akong, syempre, seminaryan ako, 10 years, 11 years, almost 12 years ako sa seminary. So, marami na ako nakitang maraming mga arguments, no? Sobrang daming arguments. Sinasabi ng iba na si Jesus, mighty God. Pero si God the Father, si Yahweh, He is the Almighty God. Siya si Yahweh El Shaddai. Si Jesus, El Gibor. Kasi po dito, yung mighty God, ang sa Hebrew po niyan ay El Gibor. Now, basahin nga po muna natin, no? Isang verse sa Bible na si Yahweh, hindi lang siya El Shaddai or Almighty God, tinatawag rin siyang Mighty God or El Gibor. So, meaning to say, si Yahweh, siya ay Mighty God, si Jesus, Mighty God din. So, anong conclusion natin dito? Kaya mamaya, mag-conclude tayo na si Jesus ay si Yahweh. Now, tingnan po natin sa Isaiah chapter 10, 20-21. Si Yahweh po rito yung Lord
kung naituro ko na dati, no? Kapag may nakikita kayong capital letters na Lord, L-O-R-D, ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew ay Yahweh. Hindi lang po kasi nila binibigkas yung Yahweh sa Bible, ng mga Hudyo, kasi nga, yung pangalan na yon ay sobrang banal na hindi mo pwedeng bigkasin ng iyong bibig. So, pinapalitan nila ng salitang Lord. Now, kaya po, pag nagbabasa kayo ng Bible, may nakita kayong capital L-O-R-D or Panginoon, tos capital letters lahat, ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew ay Yahweh. So, dito po, si Yahweh, sa verse 21, tinatawag siyang Mighty God. Will return to the Mighty God. Tapos dito sa binasa natin rito, isang chapter lang ang pagitan, Isaiah chapter 9, tapos chapter 10. Dito, yung ipinanganak, si Jesus Christ, tinawag na Mighty God. Dito sa chapter 10, si Yahweh tinawag ding Mighty God. Tingnan po natin sa Hebrew. Sabi po rito yung, tingnan natin. Pisa natin sa verse, eto. Al Adonai Yahweh, Kedosh Israel Be'emet, She'ar Yashub She'ar Yaakov El Gibor. So, Mighty God ang sabi rito. Si Yahweh siya si Mighty God. Si Jesus siya rin si Mighty God. No? Kaya dito, 2 puntos agad yung tinamaan natin. Una, Jesus is Mighty God. The Mighty God is Yahweh. Kaya po ang conclusion natin dito, therefore, Jesus is Yahweh. So, tingnan po natin kung paanong yung prophet, yung mga sulat ni Prophet Isaiah, paano siya ini-interpret sa New Testament. Halimbawa po rito sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, si Isaiah nakita niya si Lord, Adonai, Yahweh. Okay? Sabi rito, Holy, holy is Yahweh Almighty. Nakita niya yung glory ni Yahweh. Pagdating sa New Testament, yung nakita ni Isaiah pala na yon, sabi dito, Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about Him. Yung nakikita ni Isaiah na kaluwalhatian na nakaupo doon sa trono, si Yahweh, si Jesus pala yon. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian ni Kristo at nagsalita tungkol sa Kanya. So si Yahweh tsaka si Jesus ay iisa lang. Dito po sa Isaiah 45:23, tingnan natin paano siya ininterpret naman sa New Testament. Sabi dito, before me every knee will bow, before me every tongue will swear. Ito po ay patungkol kay Yahweh. Pagdating sa New Testament, pag binasa niyo po ng buo, Philippians chapter 2 verse 6 to 11, na si Jesus, siya ay Diyos. Kaya sabi rito, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip siya'y nagpakumbaba, naging tao, nagkatawan tao at namatay doon sa krus. At bandang dulo po rito, sabi rito, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Every knee should bow. Saan po ito nanggaling? Nanggaling po ito sa Isaiah. Sa Isaiah, every knee should bow before Yahweh. Dito, every knee should bow before Jesus. Another verse po. Sabi po rito ay sa Isaiah 40 verse 3. Sabi rito, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, for Yahweh. Make straight in the desert a highway for our God. So dito may tinutukoy na Yahweh. Pagdating sa New Testament, patungkol na siya kay Jesus. Tingnan niyo po sa Mark chapter 1. Sabi dito, the beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God, Isaiah the prophet. So si Isaiah, yung propeta sa Old Testament, yung sinasabi niya na i-prepare yung dadaanan ni Yahweh, sabi niya, this is about Jesus Christ. Si John the Baptist yung magpre-prepare sa dadaanan ni Yahweh. Pagdating sa New Testament, si Jesus yung dadaan. Sa isipin niyo po yan, no? So, dito po sa mga verses na ito lang po ay sample lang na nagpapatunay na Jesus is mighty God, the mighty God is Yahweh, and therefore, Jesus is Yahweh.
Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? By the way, marami po tayong talakayan dyan. Pwede nyo pong, meron po tayong post, Is Jesus God? Pwede nyo pong panoorin ito, mas malalim po itong talakayan. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Tsaka, paano ba mag-interpret ng Bible? So, una po, believe that Jesus is God, Yahweh. Kailangan sure ka na yung pananampalataya mo kay Jesus bilang Diyos, na siya si Yahweh, nakikita mo talaga sa Bible. Malinaw talaga sa'yo. Hindi lang dahil tinuro sa'yo, hindi lang dahil may nagsabi sa'yo, kundi alam mo talaga na yun ang sinasabi sa Bible. Pangalawang application, harmonize the scripture with humility. Napakahalaga po nito pag nag-interpret ng Bible. Pag sinabi po nating harmonize, ang ibig sabihin po nito, yung lahat ng mga verses sa Bible, tatanggapin mo, pananampalatayahan mo ng may humility, pagpapakumbaba. Sabi rito, Jesus is mighty God. Sabi rito sa New Testament, bibigyan ko ng example. Sabi niya sa New Testament, si Jesus nagpe-pray. Kausap niya yung Diyos Ama. Sabi niya dun sa Diyos Ama, so that they may know you, the only true God. So, para bang sinasabi ni Jesus Christ, si God the Father, He's the only true God. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Parang yun yung conclusion ng iba, no? Ako, naniniwala ako sa prayer ni Jesus. Prayer ni Jesus yan eh. Sabi niya, Father, you are the only true God. I have no problem with that. Tinatanggap ko yun. Tinatanggap ko rin pag sinabi ng Biblia na si Jesus, He is the mighty God. So, pag sinabi po nating harmonize the scripture with humility, pag sinabi ng sinabi ng Biblia na yung God the Father, Diyos, sinabi rin ng Biblia yung God the Son, Diyos, paniwalaan mo pareho. Hindi pwedeng i-reject mo yung isa dahil pinaniniwalaan mo yung isa. Hindi po ganon. I-harmonize mo. Ibig sabihin, pareho mo siyang tatanggapin. Alam niyo po, sa pag-aaral ng batas, pareho lang, maraming mga principles, pareho lang sa pag-aaral ng Bible. Meron pong principle na fienda est utres majus valiat quam periat. Ang ibig sabihin nun, pag may mga binabasa ka, mga batas, or dito, mga verses sa Bible, lahat yan tanggapin mo. Panampalatayahan mo. Huwag kang magtatapon ng talata dyan kasi may tinanggap kang ibang talata. No? I-reject mo yung iba kasi tinanggap mo yung iba. Yung iba kasi, ang binabasa, John chapter 17 verse 3 lang. Tapos pag sinabi ng ibang mga verses na si Jesus ay Diyos, ayaw nang tanggapin. No? Kasi nga, ito lang pinaniniwalaan. Tayo po, pinaniniwalaan natin lahat ng sinabi ng Biblia. Pag sinabi ng Biblia na si Jesus ay Diyos, yung God the Father ay Diyos, yung Holy Spirit ay Diyos, pinaniniwalaan natin yon. Kaya nga po nabuo yung doktrina ng Trinity, there's only one God. No? Kasi yun ang sabi sa Bible, there's only one God. Tapos, yung Diyos Ama, Diyos. Si Kristo, Diyos. Yung Holy Spirit, Diyos. Lahat yung paniwalaan natin kasi yun ang nakalagay sa Bible. With humility. Kahit hirap na hirap yung isip nating unawain, there's one being, three persons. It doesn't matter. What matters is, ano nakasulat sa Bible? Paniwalaan natin. Hindi yung i-reject mo yung isa kasi may tinanggap kang isa. No, lahat yan tinatanggap natin. Harmony. Harmonize the scripture with humility. Pangatlo po, interpret scripture with scripture. Napakalaga po nito mga kapatid. Kagaya po ng ginawa natin ngayon, sa mga verses na to, Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, ininterpret natin gamit yung New Testament sa John 12:41. Yung Isaiah 45:23, ininterpret natin gamit yung Philippians 2:6 to 11. Nakita natin si Jesus, si Yahweh. Yung Isaiah 40 verse 3, tsaka Mark chapter 1, ginagamit natin yung New Testament para i-interpret yung Old Testament. Kaya nakita natin na si Jesus Christ, siya si Yahweh. So in conclusion, masasabi natin na si Jesus, He is Yahweh, the Father is Yahweh, and the Holy Spirit is Yahweh. Jesus is God, the Father is God, the Holy Spirit is God, and there's only one God. There's only one Yahweh. Now, sa ating pong discussion, why do we have to be humble in interpreting the Word of God? Bakit magpakumbaba tayo dapat lagi pag nag-interpret ng salita ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at tayo po'y manalangin. Father, I believe that you are Yahweh. Jesus is Yahweh and your Spirit is Yahweh. I believe in one true God, Father, Son, and Holy Spirit.
I humble myself before your word. My reason is finite. You are infinite. My mind cannot comprehend the doctrine of the Trinity, but I believe in the revelation of your word that there is only one God, three persons in one being. I pray that you will teach me to interpret your word with humility. Harmonize all verses of the Bible without denying any portion of it. Please guide me as I study and interpret the Bible. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Janet. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.